Sa kasalukuyan, isang balita ang gumulantang sa buong Europa. Nagpatawag ng isang madaliang press conference ang hari ng Espanya, isang anunsyo na yumanig sa buong mundo. Ang Pilipinas, deklara niya, ay isang guro na dapat nating tularan. Masyado tayong naging palalo. Ano nga ba ang nangyari upang ang isa sa mga pinakatanyag na maharlikang pamilya sa Europa ay magbitiw ng ganito kahalagang pahayag? Nagsimula ang lahat, 4 na araw na ang nakalipas sa isang emergency landing na naganap sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang pribadong eroplano ng maharlikang pamilya ng Espanya ay nagkaroon. Ang unang reaksyon daw ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ay, sa maliit na islang iyon sa Asya, kaya ba nila tayong asikasuhin ng maayos? Ngunit makalipas ang 70 oras, ang kanilang pananaw ay nagbago ng 180 degrees. Dumagsa sa NAIA ang mga mamamahayag mula sa BBC, Reuters, Agence France Press, at iba pang malalaking media outlets sa ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon. Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sa loob ng 25 taon, sinamahan ko ang kamahalan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit ang karanasang ito ang pinakamatinding yumanig sa buong buhay ko. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang hindi kapanipaniwalang kuwentong ito. Ako si Carlos. Sa loob ng 25 taon ng aking paninilbihan sa kanyang kamahalan, nalibot ko na ang buong Europa, maging ang gitnang silangan at Amerika. Naranasan ko na ang iba't ibang paraan ng pagtanggap ng mga bansa at nasaksihan ang mga pinakamagagandang paliparan at hotel sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport ng araw na iyon ay lubusang nagpabago. Nagsimula ang insidente sa aming paglipad mula Madrid patungong isa pang bansa sa Timog Silangang Asya para sa isang opisyal na pagbisita. Kasama sa biyahe ang kanyang kamahalan, ang hari, ang reyna at 6 na royal advisor. Nakaayos na ang lahat ng aming schedule kabilang ang isang state banquet. Nagulat ang piloto ng emergency, isang malubhang problema sa cabin pressure system. Kailangan naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang NAIA sa Maynila, mga 40 minuto ang layo. Ang pagpapatuloy sa aming destinasyon ay aabutin pa ng mahigit 1 oras at mas malayo kung babalik kami. Isang royal advisor pa ang nagpakita ng pagkadismaya. Ganoon ang kanilang impresyon sa Pilipinas, isang maliit na islang bansa sa Asya na kilala sa mga BPO at magagandang dalampasigan, ngunit hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ng isang maharlikang pamilya mula sa Europa. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang una. Sa Europa, karaniwan ang Ingles, ngunit sa isang paliparan sa Asya, maririnig ang wikang Espanyol na may purong tuldik ng Kastilyan. Ang proseso ng emergency landing ay hindi kapanipaniwalang mabilis. Agad na inihanda ang runway. Nag-aabang na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay napakakinis, hindi mo aakalaing isa itong emergency landing dahil sa problema sa presyon. Sa bukana ng jet bridge, may isang hilera ng mahigit 15 na kawani na nakasuot ng malinis na business suit, magalang na yumuyuko. Binati nila kami sa matatas na Espanyol. Ang Pilipinong nasa pinakaharap ay nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya pala ang pinuno ng special VIP team ng NAIA at dati siyang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang isang espesyal na serbisyo ang inihanda para sa hari. Isang marangyang wheelchair na may inukit na sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Isa itong hindi inaasahang emergency landing. Paano nila nagawang ihanda ito? At marami pa ang kasunod. Ang bawat miyembro ng maharlikang pamilya ay binigyan ng paboritong palamig ng Pilipinas, ang sagot gulaman at ang tanyag na ensaymada. Ang maihanda ang mga pinakatanyag na lokal na pagkain sa ganoon kaikling panahon ay habang naglalakad kami sa VIP lane, tuloy-tuloy ang mga sorpresa. Sa mga pader ng pasilyo ay nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestra ng sining ng Pilipinas, mga gawa ni na Juan Luna Fernando Amorsolo
at Benedicto Cabrera. Hindi ko alam kung dati na itong nakasabit o may nagpalit. Para sa amin, mas mabilis pa ang immigration check. Wala pang 2 minuto tapos na ang passport check, mas mabilis pa kaysa sa Barajas Airport sa Madrid. Noon nakatanggap kami ng hindi inaasahang alok. Isang medical team na naka-standby ang nagmungkahing magsagawa ng health check-up dahil daw sa emergency landing baka kami ay nagulat o nabigla at gusto nilang tiyakin na walang anumang problema. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na hindi pa namin naranas. Bawat maleta ay may etiketang nakasulat sa Espanyol at Ingles at mayroon pang nakaprint na sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Hindi ko alam kung sino at kailan ito inihanda. Nagrekomenda pa ng hotel ang pinuno ng team. Sinabi niya na may ilang hotel sa Metro Manila na may mga suite na nakalaan para sa mga maharlikang pamilya mula sa Europa, may mga kawaning nagsasalita ng Espanyol at may hiwalay na kusina para sa Spanish cuisine. Paliwanag niya madalas itong gamitin ng mga mahahalagang bisita mula sa Europa. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Isang hilera ng mga Maybach, kapareho ng ginagamit sa palasyo sa Madrid. Bawat super ay nakasuit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan may mga Espanyol na pahayagan tulad ng El País at ang sports news na Marca, pati na rin sinabi ng team leader na nakatanggap sila ng agarang abiso mula sa Embahada ng Espanya at ang Pilipinas ay laging ginagawa ang lahat para sa kanilang mga bisita. Ang maihanda ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto matapos matanggap ang abiso ng emergency landing ay hindi ka panipaniwala. Nang umandar na ang mga sasakyan at pumasok sa Skyway, unang nagsalita ang hari. Ang tanawin sa labas ay malayong malayo sa kanyang inaas. Walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali, isang maayos na 6-lane expressway at naglalakihang mga sasakyan. Ang bumungad sa amin ay isang infrastruktura na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at marahil ay mas moderno pa. Sa magkabilang gilid ng expressway, nagtataasan ang mga condominium na may higit sa 30 palapag, hindi isa. Nang tawirin namin ang Ilog Pasig, lahat kami ay napatahimik. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw sa magkabilang pampang ay tila walang katapusan. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay pinalamutian ng makukulay na ilaw. Bulong ng isang royal advisor. Paano nakapagtayo ng ganitong lungsod ang isang islang walang likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa, ngunit ang maliit na islang ito sa Asya na aming minaliit ay ganito pala. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City BGC, mas lalo kaming namangha. Ang kumpol ng mga skyscraper na nakasentro sa isang matayog na tore ay nagpapaalala sa Manhattan, New York. Alas 9 na ng gabi, ang mga babae ay malayang naglalakad mag-isa, walang bahid ng takot. Sa Madrid, ang paglalakad ng babae mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng pag-iingat, ngunit dito ito ay natural na bagay. Sa bawat kanto ay may 24 oras na convenience store. Ipinaliwanag ng aming guide na mayroong higit sa 13,000 convenience stores sa Pilipinas. Kahit alas 3 ng madaling araw, makakabili ka ng kailangan. Isang maliit na tindahan na gumaganap bilang bangko at post office. Pagdating namin sa hotel, muli kaming namangha. Ang karangyaan ng lobby ay kayang makipagsabayan sa Ritz Hotel sa Madrid. At higit sa 10 kawani ang matatas magsalita ng Espanyol. Ang general manager ng hotel ay bumati sa amin sa perpektong Espanyol. Taga Barcelona daw siya, ngunit 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Nang malaman naming libo-libo pala ang populasyon ng mga nagsasalita ng Espanyol na naninirahan sa Pilipinas, laking gulat naming lahat. Habang papunta kami sa Royal Suite, patuloy ang mga nakakagulat na impormasyon. Ang Pilipinas ay isang mahalagang ekonomiya sa mundo, isang hub para sa teknolohiya at business process outsourcing. Ang mga inhinyerong Pilipino ay nagtayo ng maraming mula sa 60 palapag. Ang tanawin ng gabi sa Metro Manila ay hindi matatawaran.
isang dagat ng mga ilaw na ang mga gumagalaw na sasakyan ay bumubuo ng mga ilog ng liwanag. Ibang-iba ito sa ganda ng Paris o London. Matagal na tumayo ang hari sa tabi ng bintana, nakatitig sa labas. Pagkatapos mahina niyang sinabi, "Perpektong Spanish cuisine mula hamon Iberico paella hanggang gazpacho. Ang lasa ay maihahambing sa isang Michelin-starred restaurant sa Barcelona." Ipinaliwanag ng chef na isa siyang Pilipino na nagsanay sa Seville sa loob ng 11 taon. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Ang lahat ng nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang perpektong pag-aasikaso sa airport, ang mga kawaning nagsasalita ng Espanyol, ang kahanga-hangang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. Sa loob ng 25 taon ito, ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito, at simula pa lang pala iyon. Mga profesional na naka-business suit ang nagmamadaling maglakad patungo sa mga opisina. Mga estudyanteng may mabibigat na bag ang papasok sa paaralan. Isang royal advisor ang nagsabi, mukhang madaling araw pa lang ay gising na ang mga taong ito. Ipinaliwanag ng general manager na karamihan sa mga manggagawang Pilipino ay nagsisimula bago mag-alas. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang ibang bansa, ngunit inabisuhan kami na aabutin ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano, kaya't sa Maynila kami mananatili. Bumisita kami sa isang malaking shopping center sa BGC. Pagpasok namin, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Ang pinakakahanga-hanga ay ang isang dambuhalang bookstore. Daan-daang tao ang tahimik na nagbabasa mula sa mga estudyante profesional hanggang sa mga nakatatanda. Matagal itong pinagmasdan ng hari. Ang konsentrasyon sa mukha ng mga nagbabasa ang tahimik, ngunit masiglang kapaligiran, isang tanawing hindi pa niya nakita sa alinmang aklatan sa Madrid. Naglakad ako sa pagitan ng mga estante. Karamihan sa mga libro ay tungkol sa medisina, engineering, negosyo, at iba pang profesional na larangan. Isang batang profesional ang nagbabasa ng isang aklat sa business management na nakasulat sa Ingles. Paliwanag ng aming guide, napakataas ng reading culture sa Pilipinas, lalo na sa mga libro para sa self-development at propesyon. Nananghalian kami sa isang modernong restauran ng Pilipinas na may Michelin star. Sinabi ng may-ari na naghanda sila ng espesyal na menu para sa amin. Sunod-sunod na inihain ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang unang putahe ay isang napakasarap na sinigang. Ang sabaw ay perpekto sa asim at lasa mas pino kaysa sa alinmang pagkaing Asyano na natikman namin sa Europa. Lumabas mismo ang chef upang magpaliwanag. Bagamat nagtapos siya sa isang tanyag na culinary school sa Paris, nabighani raw siya sa pagiging komplikado at sarap ng lutuing Pilipino, kaya't dito na siya nanirahan. Aniya ang lutuing Pilipino. Habang kumakain, isa na namang sorpresa ang tanawin sa labas. Oras ng tanghalian, ngunit napakaabala ng mga kalye. Mga empleyado na mabilis na kumakain at bumabalik sa opisina. Walang tigil na mga motorsiklo ng delivery service. Nakakita pa kami ng isang robot na nagde-deliver ng pagkain. Nagtanong ang isang advisor, ano ang robot na iyon? Sagot ng guide, isa po iyon. Kinahapunan bumisita kami sa isang technology hub sa Makati. Sa pagitan ng mga matataas na gusali, may mga parke at pasilidad na pangkultura. Sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon. Isa pala itong robot exhibition ng mga estudyante sa universidad. Mga robot na kasing laki ng palad ang gumagalaw, umiiwas sa mga hadlang at nakakakilala ng mukha. Tinanong ng hari kung saan nila ito natutunan. Sagot ng mga estudyante, sa kanilang universidad at sa pamamagitan ng self-study online. Pauwi sa hotel, dumaan kami sa University Belt area. Oras ng uwian, puno ng tao ang mga kalsada. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga gusali ng mga review center. Bawat gusali ay may 12 ng karatula ng mga review center. Paliwanag ng guide, ang hilig sa edukasyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas. Sa harap ng isang review center, nakita kong lumalabas ang mga estudyante, 10:00 na ng gabi, mga high school at college students na pagod ngunit may hawak pa ring mga libro.
Nang gabing iyon nagpulong ang hari at ang mga advisor. Iisa ang kanilang conclusion, ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon. Kahit walang likas na sabi ng isang advisor, ano na lang kaya ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong kampante. 2:00 ng madaling araw biglang may sumigaw mula sa katabing kwarto. Agad akong tumakbo at nakita ko ang isa sa mga advisor, si Minister Jose Alvarez, na nakahawak sa dibdib at nakahandusay sa sahig. Siya ay 72 taong gulang. Agad akong tumawag sa front desk ng hotel para humingi ng ambulansya. At dito nangyari ang isa pang himala. Wala pang 3 minuto dumating sa kwarto ang mga kawani ng hotel kasama ang 4 na paramedic. Mayroon palang emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa kalapit na ospital. Ang mga paramedic ay kumilos ng may kasanayan. Isang babaeng paramedic ang naglabas ng tablet at kumonekta sa isang doktor sa screen. Nagpakilala ang doktor bilang isang propesor ng emergency medicine sa St. Luke's Medical Center. Tinitingnan niya ang ECG data in real time. Acute myocardial infarction, sabi niya. Kailangang dalhin agad sa ospital. Nataranta ako at sinabing kailangan na kung hindi tayo magdedesisyon, ngayon manganganib ang buhay niya. Ang hari ang nagpasya. Magtiwala tayo sa mga ospital ng Pilipinas. Sabi niya, marahil naiimpluwensyahan ng lahat ng aming nakita. Inilipat ng mga paramedic ang pasyente sa stretcher, kinabitan ng IV line lahat sa loob ng wala pang 1 minuto. Hinihintay na kami ng elevator. Sa labas ng hotel, isang modernong ang lahat ng traffic lights ay naging berde. Bagamat 2:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin, ngunit lahat ay tumabi. Ito raw ay isang intelligent traffic system na automatikong nag-adjust kapag may dumaan na ambulansya. Sa loob ng 5 minuto, nakarating kami sa ospital. Sa entrance, 8 medical staff ang naghihintay. Sinalubong nila kami. Handa na ang lahat. Dadalhin na natin siya sa Nagpakilala siyang nagsanay sa Johns Hopkins. Sinabi niyang binuunan niya ang kanyang team mula pa nang umalis ang ambulansya sa hotel at nakuha na rin nila ang medical records ng pasyente mula sa Madrid sa pamamagitan ng Embahada ng Espanya. Ipinaliwanag ng propesor na may baradong coronary artery at kailangan ng stent. Ang operasyon ay prinsipyo raw ito ng transparent medicine. Ang operating room ay parang isang spaceship, may 6 na malalaking monitor at mga robotic arm na gumagalaw ng may kahusayan. Ipinaliwanag ng isang nurse na ito ay AI-assisted robot para maiwasan ang panginginig ng kamay ng doktor. Sa loob ng 15 minuto, naalis ang bara at bumalik sa normal ang daloy ng dugo. Ngunit sinabi ng propesor na kailangan ng isa pang operasyon. Matagumpay itong natapos sa loob ng 15 minuto. Ang buong operasyon ay tumagal lamang ng 1 oras at 40 minuto. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Gising na gising ang pasyente at nakangiti. Ipinaliwanag ng propesor na dahil sa pulso ginawa ang operasyon, mabilis ang recovery. 6 na oras lang makakalakad na siya. Sa Espanya, dito 2 araw lang ay pwede nang umuwi. Pati ang bayarin ay nakakagulat. Humigit kumulang 1,600 dindi santo, mga 10 santo USD. Sa Madrid aabutin ito ng hindi bababa sa 2 dilyang-dilyang. Ang ICU room ay mas maluwag pa kaysa sa suite ng hotel na may tanawin ng buong lungsod. Ang pinakakahanga-hanga ay ang nag-aral daw siya sa Pilipinas dahil sa kahusayan ng medical system dito. Ipinakita niya sa amin ang 24 na oras na care plan ng pasyente sa isang tablet. Kinaumagahan, nagsimula ang rounds. Ngunit hindi isang doktor ang dumating kundi isang team ng mahigit 10 espesyalista mula cardiology, endocrinology hanggang nutrition. Ito raw, isang endocrinologist ang nagpakita ng blood sugar chart ng pasyente. Isang AI-managed insulin pump daw ang automatikong nag-regulate nito. Nagmungkahi ang physical therapist ng VR-assisted cardiac rehabilitation.
At ang pinakakagulat-gulat sinabi ng nutritionist na sinuri nila ang DNA ng pasyente at naghanda. Ang tanghalian na dumating ay Spanish cuisine, isang low-sodium paella na dinisenyo base sa kanyang DNA at cultural background. Sa rehabilitation room, nakita namin ang isang matandang lalaki na naglalakad sa treadmill 3 araw pa lang matapos ang open heart surgery. Ipinaliwanag ng therapist na binibigyang halaga sa Pilipinas ang maagang rehabilitasyon. Nang gabi ring iyon sinabi ng pasyente mula sa kanyang kama, sa Madrid aabutin ng 6 na buwan para makuha ang ganitong klasing pag-aalaga. Dito 1 araw lang tapos lahat. Sa 3 araw ganap ng magaling ang pasyente at maaari nang umuwi. Bago umalis binigyan kami ng isang USB na naglalaman ng lahat ng tala mula sa video ng operasyon hanggang sa future care plan, lahat may kasamang salin sa Espanyol. Bago umalis sa ospital, personal na pinasalamatan ng hari ang propesor ng cardiology. Nagtanong siya kung paano naging ganito kaunlad ang medical system ng Pilipinas. Sagot ng propesor, 30 taon na ang nakalipas, nangangarap pa lang kami. Ngunit sa pamumuhunan sa edukasyon, teknolohiya at reforma narating namin ito. Ang pinakamaayos ang mga bike lane at maraming pamilyang nagpipiknik. Kahit 10:00 na ng gabi maraming tao. Mga babaeng mag-isang nagjo-jogging, mga magkasintahang naglalakad walang takot. Ipinaliwanag ng aming guide na ito ay dahil sa napakababang crime rate sa Pilipinas. Nakatayo sa isang tulay tinanaw namin ang skyline ng Maynila. Muling nagtanong ang hari, paano nila naitayo ang ganito? Sa pamamagitan ng edukasyon at teknolohiya, narating namin ito. Pumunta kami sa isang lugar sa Makati na tinatawag na Multicultural District. Buhay na buhay ang mga kalsada, puno ng mga restaurant mula sa iba't ibang bansa. Pumasok kami sa isang Spanish restaurant. Ang may-ari ay taga-Andalusia, 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Maganda manirahan dito, aniya. Ligtas at mababait ang mga tao. Hindi nila ako. Pagbalik sa hotel sinabi ng hari, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang humuhubog ng kanilang kinabukasan. Walang nag-uutos, pero nag-aaral sila at nagtatrabaho. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang makabagong medical system, ang ligtas na mga kalye, ang masisipag na mamamayan, lahat ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Masyado na ngayon ko lang naintindihan kung bakit pinapansin ng mundo ang Pilipinas. Ipinahayag ng hari ang kanyang desisyon. Bukas, pagbalik natin sa Madrid, sisimulan ko agad ang reforma. Pag-aaralan natin ang medical system ng Pilipinas, tutularan ang kanilang sistema ng edukasyon at lilikha ng isang ligtas na lipunan. Sa sasakyan papuntang NAIA, sinabi ng hari, ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ang malas na emergency landing ay naging isang biyaya. Sa airport ang parehong VIP team ang sumalubong sa amin. Bago sumakay sa eroplano lumingon ang hari at tahimik na yumuko bilang pasasalamat. Habang paakyat ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas. Sa loob ng 14 na oras na biyahe pabalik walang tigil ang aming pag-uusap tungkol sa aming karanasan. Ang pasyenteng naligtas ang pinaka-emosyonal. Sa Madrid gagastos ako ng 100,000 euros para sa ganitong operasyon. Sa Pilipinas wala pang 10,000 euros, pero mas maganda pa ang kalidad. Kailangang reformahin ang healthcare system ng Espanya, sabi ng hari. Dapat nating. Sa press conference ipinahayag ng hari, nagkaroon ako ng napakahalagang karanasan sa Pilipinas. Marami akong natutunan, lalo na sa kanilang medical system at sa kasipagan ng kanilang mamamayan. 1 linggo, pagkatapos nagbigay ng isang pambansang talumpati ang hari. Marami tayong dapat matutunan sa kanila. Kailangan nating magpakumbaba at matuto. Ang talumpating ito ay nagdulot ng malaking epekto sa Espanya. Agad na kumilos ang Ministry of Health, isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman, kung pagyayamanin ang mga mamamayan, maaaring magtayo ng isang dakilang bansa.
Ang emergency landing na iyon ay hindi isang kamalasan, kundi isang biyaya, isang pagkakataon upang makilala namin ang isang dakilang bansa. Madalas sabihin ng hari sana, isang araw makabalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong iyon bilang isang opisyal na panauhin ng Estado upang matuto pa ng husto, hinihintay ko rin ang araw na iyon. Gusto kong muling maranasan ang kahanga-hangang islang iyon. Ito ang kwento ng 3 araw na naranasan ko. Isang himala na nilikha ng isang emergency landing, isang mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas, isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan.